Tayo pong lahat ay magsitayo. Ang buong daigdig lahat ng naroon, may-ari si Yahweh ating Panginoon. Tayo pong lahat. Halina tayong lahat mga kapatid, sambahin natin ang ating Panginoon. Iukol natin ang papuri sa pangalan niyang banal. Dumulog tayo sa kanyang templo't maghandog ng ating alay. Purihin natin ang ating Panginoon. Awitin po natin, Hari Sambahin sa Kalangitan. Tayo po yung manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa araw na ito. Maraming salamat po sa wisdom, Panginoon, na inyong patuloy na ibinibigay sa amin. Maraming salamat sa biyaya na inyong pinagkakaloob sa amin sa araw-araw. Maraming salamat po sa pagkain aming kinakain. Maraming salamat po dahil binibigyan niyo po kami ng pagkakataon na pumunta sa simbahan na ito. Maraming salamat, Panginoon, at nawa po ay gabayan niyo po ang aming mga kapatid na papunta pa lamang rito. Maraming salamat po dahil sa patuloy niyo po na binibigay na guidance, Panginoon, nagagawa po namin ang nararapat, Panginoon. Patuloy niyo pong ituro sa amin ang tamang landas, Panginoon, sa buhay na ito. Panginoon, pinapasalamatan ka po namin sa araw-araw. Sa bawat yugto ng aming buhay, Panginoon, nariyan ka. At patuloy po sana naming madama, Panginoon, ang bukas na palad na inyong ibinibigay. Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, mga nagagawa po namin nasasabi na hindi po namin gusto. Maraming salamat, Panginoon. Lord, kayo na po ang maging sentro ng pananambahang ito. At gayon din, Panginoon, ibukas niyo po sana ang puso at isip ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus. Amen.
Ang kasulatan po na magmumula sa ating banal na kasulatan ay mga awit, chapter 124, verse 1 to 8. Yung sinasabing, ano kaya't di pumanig sa atin ang Panginoon? O Israel, ano kaya ang sagot sa gayong tanong? Kung ang Diyos na si Yahweh sa amin ay di pumanig, noong kami sa lakay ng kaaway na malupit. Maaring kami noon ay nilulon na ng buhay, sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Maaring kami nooy natangay na niyong agos, naanod sa karagat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod, mga kaming lubos. Tayo ay magpasalamat, si Yahweh ay papurihan, pagkat tayo'y iniligtas sa malupit na kaaway. Ang katulad nati ibong sa bitag ay nakatakas. Lubos tayong nakalaya ng ang bitag ay mawasak. Tulong nating kailangan ay kay Yahweh magmumula, pagkat itong lupa't langit tanging siya ang lumikha. Pagpalain nawa ang pagbasa ng banal na kasulatan. Ang Ebanghelyo sa araw na ito ay mula sa Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 4, talatang 16 hanggang 21. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ang mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gagawin ng Panginoon. Nilulo niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Sumati nawa ang pagpapala ng Panginoon sa pagkarinig ng banal na Ebanghelyo. Makaupo na po ang lahat. Manalangin tayo. Kabanal-banalan at makapangyarihang Diyos, aming Panginoon, ang aming kinikilalang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon. Narito po kaming iyong mga anak. Sa kabila ng aming maraming pagkukulang sa iyo, naglalakas loob po kaming lumapit sa iyong harapan at umaasang hindi mo kami itataboy.
sa kabila ng aming karumihan. Buong kapakumbabaan po naming hinihiling ang iyong pagpapatawad at pag-unawa sa aming mga kahinaan. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at palagi ang pagkakamali. Malimit po ay hindi namin nasusunod ang iyong naisin na nakasulat sa banal na kasulatan. Malimit po ay aming sarili ang aming sinusunod. Patawarin mo po kami, Panginoon. Sana po, huwag mawala ang iyong biyaya sa amin sa kabila ng aming mga pagkukulang sa iyo. Sana po tulungan mo kaming lalo pang lumakas sa pananampalataya at labanan ang kasalanan at ang kasamaan. At tulungan mo po kaming maging katulad ni Jesus sa pamumuhay, pananalita at paglilingkod sa kapwa. Salamat po sa patuloy mong pagpapahiram sa amin ng buhay at ng kalakasan. Salamat po sa presensya ng bawat isang naririto na binigyan mo ng pagkakataong makapanambahan sa iyo sa dakong ito. Maraming tao ang alam namin na nanais makapagsimba, ngunit hindi nila magawa dahilan sa kanilang karamdaman, sa kanilang mga trabaho, o kaya ay sa mga batas na nagbabawal sa kanila kagaya ng pagbabawal sa kanilang gawain para sa mga nakatira sa mga bansang bawal ang ganitong pagtitipon. Salamat po, Panginoon, sapagkat kami may pagkakataon at may kalayaan na gawin ang aming nais na pagsamba sa iyo sa araw na ito. Kinikilala po namin, Panginoon, na kung di dahil sa iyo, wala kami ngayon sa sanlibutan ito. Kung hindi mo kami kinahabagan, wala po kaming magagawa at wala kaming kakayanan. Kaya salamat po. Dalangin namin, Panginoon, na buksan mo ang aming puso at isipan sa araw na ito at maunawaan namin kung bakit kami nabubuhay pa, kung ano ang aming misyon, kung bakit kami tinutulungan mong magpatuloy ang buhay. At hinihiling po namin na ang iyon nawang kapayapaan ay maghari sa mga puso ng mga taong mayroong mga suliranin at bagabag, kagaya ng aming mga kapatid, ang sambahayan ng kapatid ng Manong Turing Maulyon. Bigyan mo po sila ng kapayapaan dahilan sa pagpanaw ng isang mahal sa buhay. Nawa po, Panginoon, ikaw ang tutulong sa kanila na malagpasan ang kalungkutan at pangungulila. Ikaw rin nawa, Panginoon, ang patuloy na gumabay sa amin upang ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo. Maraming salamat po sa presensya ng bawat isa at maraming salamat sa mga kasama namin online sa pagsambang ito. Ipagkaloob mo nawa ang iyong banal na Espiritu sa amin at kami nawa ay makaunawa at matuto at mamuhay alang-alang sa iyong kalooban. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon at aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. Sa lahat ng saglit, aking nais na laging kanig, Kristong ibig. Tunay kang kaibigan sa lahat ng araw, pagpalain mong tunay yaring buhay.
Pakinggan natin ang mensahe sa awitin, ang mensahe sa ating lahat ni Prophet Jeremiah, ni Propeta Jeremias, nang siya'y tanungin ng Panginoon kung siya'y handang sumunod, at ang tugon niya, I am willing, Lord.
Thank you. Bukod sa napakaganda ng message ng kantang yan, kawili-wiling awitin. Ganda-ganda talagang awitin. Kahit lumang-luma na yung kantang yan, parati pa rin parang maganda. Good morning! Ako'y natutuwa na merong first time ngayong araw na ito dito sa ating iglesia. Welcome po natin si Shamay Akira Moises, taga UCCP General Nakar. Oh. Siya po ay kapalit ni Pastor Bert. Siya naman dito sa atin ngayon. At maraming salamat at inihatid ka dito. Dito po siya nagtatrabaho. Sana'y lagi ka naming makasama habang narito ka. Magiging taga-Candelaria ka. Welcome ka dito. Masarap magmahal dito, laging may kape. May patinapay pa. Masarap po ang kape ngayon. Ako mismo nagluto. In-eksperimento kong maigi kung anong tamang timplada. So, huwag kayong aalis pagkatapos ng simba. Magkape muna kayo. In the meantime, samahan niyo ako sa pagninilay sa araw na ito. Ngayon po ay Mission Sunday sa buong United Church of Christ in the Philippines. At ngayon ang first Sunday sa Kingdom Tide Season. Kung gusto niyo maintindihan yung Kingdom Tide Season, basahin niyo dun sa likod ng ating liturgy. Tuwing Mission Sunday, once a year, ito ang emphasis ng mga mensahe. Ang malimit na teksto na binabasa sa mga pulpito ay yung Matthew 28, 19 to 20, yung The Great Commission. Sabi doon ay, humayo kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng mga bansa. Na para bang ang misyon ng iglesia ay nakaugnay lamang sa pangangaral at pang-aakit. Ngayong umaga, akin kayong inaanyayahan na ibahin naman natin ang direksyon ng ating pag-unawa sa misyon. Ang unang bahagi at unang direksyon na aking nabanggit ay nung first Sunday, na gawin nating mission sa ating buhay na tayo ay maging encouragement, hindi discouragement. Tayo ay ang ating buhay maging kaaya-aya at nagiging inspirasyon sa iba. At tayo ay nakaka-encourage, hindi nakaka-discourage sa iba. Ngayong araw na ito ay sisikapin nating unawain ang Ebanghelyo ni Lucas, Kabanatang 4, talatang, yun lang dalawa, yung 18 and 19, bilang ating misyon. Ganito yung ating mababasa dun sa verses 18 and 19. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Isinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita. Isinugo ako upang palayain ang mga inaapi at upang ipahayag ang panahon ng pagliligtas ng ating Panginoon. Sa dalawang talata na ito, napakarami nating makukuhang mensahe at hamon na may kinalaman sa ating pananampalataya at paglilingkod. Pero meron lamang po akong 3 punto na gustong bigyang diin. Ang una, katulad ni Jesus, dapat tayo
bawat isa ay mayroong misyon. Malinaw ba sa inyo kung ano ang inyong misyon sa buhay? Bakit tayo narito sa daigdig? Para saan ang ating buhay? Ang sabi ni Reverend Rick Warren, we are born for a mission. Hindi tayo basta pumutok lang sa daigdig na ito at wala lang, parang pwedeng nabuhay, aalis. At palagay ko, lahat tayo ay sumasang-ayon na tayo ay dumating sa mundong ito dahil mayroon tayong gagampanang tungkulin. Hindi tayo isinilang dahil nagkataon lang. Hindi tayo sinilang dahil wala lang, na-aksidente lang. Niloob ng Diyos na tayo ay mabuhay dahil meron tayong gagampanang papel. At ito ang ating misyon na ibinigay ng Diyos sa atin. Batay sa Lucas 4, matapos basahin ni Jesus ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaias, ay inihayag niya na ito ang kanyang magiging misyon. Kapareho nung ipinahayag ni Propeta Isaias. Upang magdala ng mabuting balita. Yun po ang unang misyon ni Jesus. Magdala ng mabuting balita. Mabuting balita. Ang mga paraan ng media sa ngayon, radio, TV, social media, internet, karamihan ay hindi naghahatid ng mabuting balita. Good news. Halos lahat ng mga naririnig o nababasa natin, kung hindi mga kabastusan, ay mga negatibong balita, masasamang balita, o kaya punang balita. Dahil ang paniniwala ng mga taga-media, good news, don't sell newspapers. Well, totoo naman yun, lalo na dito sa Pilipinas. Kapag po ang balita ay medyo kontrobersyal, violente, o di kaya ay chismis tungkol sa mga kilalang tao, ay mabilis na nabibenta, mabilis na ini-scroll, mabilis na binabasa, mabilis na tinitingnan, attracted agad. Pero kung nakasulat sa pahayagan o sa social media ay mga aral mula sa Biblia, o kaya ay kaalaman na kailangan para sa pagpapaunlad ng buhay at kabuhayan, ay siguradong hindi bibilhin. Kung sa social media, siguro hindi man lang ipapalo o hindi ilalike. Merong isang nag-publish ng libro sa Amerika. Ang title ng libro ay, nakita ng mga tao sa tindahan, How to Change Your Wife in 30 Days. Alam nyo, first 2 days, 3 milyon agad ang naibenta. Only to find out na nagkamali pala yung publisher, yung imprenta sa title. Kaya ikinorek, How to Change Your Life in Just 30 Days. Wala na pong bumili ng libro.
Parang tayo rin naman. Mahilig tayong pag nakakita tayo sa na medyo controversial na balita, tingin agad tayo, more. Tapos hindi makita. Pagka yung nobela ay medyo thought-provoking, bukas agad. Tapos galit pag hindi nakita yung part 2. Naranasan ko rin yan eh. Napakaraming bad news na lumalaganap ngayon sa lipunan, hatid ng mainstream media at ng social media. Pero, kakaiba ang ating Panginoong Hesus. Hindi siya nag-aadhika ng maraming likes, ng maraming follow, maraming subscription, at maraming views. Ang kanyang dinadala ay hindi balitang pang-aliw lamang o kaya ay balitang negatibo. Ang dala niya ay mabuting balita. At ito ang dapat nating tularan sa kanya. Ang kanyang misyon ay maghatid ng mabuting balita, hindi ng makasasamang balita. Mabuting balita na magpapataas ng antas ng pagkatao, moralidad at dignidad ng isang tao. Mga kapatid, ang sino mang tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay dapat may malinaw na misyon. At dapat kasama sa ating misyon sa buhay ang magpalaganap ng magandang balita. Madami ng masamang balita, wag na nating dagdagan. Masyado ng negatibo ang takbo ng mismong sa ating bansa, sa ating lipunan, ang dami-dami ng negatibong balita. Parang wala nang magandang masabi sa Pilipinas. Hindi po, marami pa pong maganda sa Pilipinas. I tell you, pag kayo napapunta doon sa bansang bawal magbasa ng Biblia, sasabihin nyo napakasarap sa Pilipinas. Kahit na may korupsyon, malaya namang makakapagbasa, malaya namang makasimba. Ay doon naman sila'y nagtatago sa mga, kung saang mga underground para lamang makasimba. O di ba? Ang sarap sa Pilipinas. Palaging may swimming pool sa karsada. Nakatuwa nga yung iba, nilalagyan pa ng barko, nilalagyan pa ng submarine. Wala pong magandang naidudulot sa ating isipan, sa ating puso, sa ating buong pagkatao, ang masamang balita. So, be like Jesus. We must become bearer of good news. And the good news is, mahal tayo ng Diyos. Nakabila ng maraming mga nakalulungkot na pangyayari sa ating buhay, kahit tayo nagkakaroon ng karamdaman, aksidente, kung ano pa man, huwag niyong aalisin yung magandang balita na mahal tayo ng Diyos. Kung minsan nga lamang, tayo ang kulang ang pagmamahal sa Panginoon. Amen? Mahal ka po ni Lord. Yan ang good news. Namatay ang Diyos. Ibinigay ng Diyos ang kanyang buhay para sa atin. Yan ang good news. At meron tayong buhay na walang hanggan. Ito mang daigdig na ito ay napakasama. Ito mang daigdig na ito ay puno ng kasalanan. Ito mang daigdig na ito ay puno ng kahirapan. Puno man tayo ng maraming suliranin at dalamati sa kabilang buhay, sa piling ng Panginoon. Kapag tayo nanampalataya sa Kanya, mayroon tayong buhay na walang hanggan. Amen? Yun, yung good news. Hindi pwedeng walang good news na madadala tayo. Pagka ang lagi mong pakikinggan
Yung mga nangyayari sa Kongreso, sa Senado, ay wala ka talaga makukuha ang good news. Lahat masama. Pero marami pang magandang bagay. Ang Biblia, ang gawin nating balita at gawin nating misyon na ibalita sa iba. Ay ikalawa, katulad ni Jesus, dapat malinaw sa atin kung sino ang target ng ating pagmimisyon at ministeryo. Si Jesus, alam niya kung ano yung target group niya. Sabi niya, doon sa kanyang, ang tawag dito ay valedictory address Hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Alam niya yung target audience niya. Mahirap po pagka tayo ay parang walang tinutumbok o dinidireksyon. Kaya natutuwa ako nung ang United Church ay nagkaroon ng ganitong team, Walking with Jesus, Journeying with the Anawim. Ang Anawim ay yung mga mahihirap, yan yung mga wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Yung mga api, mga kahabag-habag sa ating lipunan. And we must remember that the church exists para magmisyon sa mga itong klaseng mga tao. Kung ang ating konteksto sa Pilipinas, kung sa ating konteksto sa Pilipinas, ang target ng misyon at ministeryo ni Jesus ay ang kapwa natin Pilipino na napakatagal nang nakalugmok sa kahirapan at kapihan. Sila yung tunay na nangangailangan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Sila yung sinabihan ni Jesus na ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa mga tao. Katulad ni Jesus, ang dapat maging target ngayon ng ating maraming paglilingkod ay ang mga may labis na pangangailangan, yung mga nangangailangan ng pag-agapay, yung mga tunay na nakadarama ng kasalatan at wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Napalaking bahagdan ng ating lipunan sa ngayon ang dumaranas ng kahirapan. Napakarami ng inaapi, napakarami ng sinisiil, napakarami ng bilanggo, napakarami ng bulag, at ito ay maaaring tunay na hindi nakakakita o maaari namang hindi nakakabatid ng katotohanan na nagaganap sa ating lipunan. Ang pagsunod kay Jesus ay pagiging tapat na alagad niya. At ito ay nangangahulugan ng pagpanig din at paglilingkod sa kanyang mga target group. Sa isang artikulo ng isang teologo na Pilipino, Dr. Luna Dingayan, profesor sa Ecumenical Theological Seminary na yumao na. Ang sabi niya, the Gospel of Luke went beyond Mark and Matthew by clearly describing the specific target group of Jesus' mission and ministry. The poor, captives, blind, oppressed, the dehumanized and marginalized sectors of society. Jesus' concern, according to Luke, was not just humanity in general, but rather that sector of humanity that suffered most from poverty and want. His concern for the poor and oppressed contradicted the idea that poverty and oppression were divine dispositions. Yun po yung kinalaban ni Jesus. Hindi, kaya ang good news ay gusto niyang dalhin sa mga itong taong ganitong mahihirap ay sapagkat hindi ginusto ng Diyos na ang tao ay nabubuhay sa labis na kasalatan at kahirapan. Siya ay naparito upang magkaroon ng buhay at buhay na ganap at kasiyasiya.
Para sa mga naghihirap, wala nang pinakamaganda pang balita na iparinig sa kanila maliban sa nasa panig nila ang Diyos sa kanilang pakikibaka sa buhay. At kapag kasama nila ang Diyos, hindi sila nauubusan ng pag-asa para sa buhay na kasiyasiya, para sa tunay na kalayaan, para sa mithiing katarungan, para sa buhay na walang takot at pangamba at mayroong seguridad at katiyakan. So, let us be like Jesus. Magkaroon tayo ng compassionate na buhay. Huwag naman nating baliwalain porque sila'y merong, kinabibilangang paniniwala o partikular na tinutukoy na kinakampihang mga politiko, ang sa atin ay sila ay nangangailangan hindi lamang ng pagkain ng katawan, kundi pagkain ng isipan, pagkain ng puso. Mahalaga nakasabay ng ating pagtulong sa kanila ay ang pagmumulat din sa kanilang pagkabulag sa mga katotohanan ng lipunan na nagaganap ngayon. Ang ikatlo, katulad ni Jesus, dapat ang Espiritu ng Panginoon ang sumasa atin sa ating pagmimisyon. Baka kaya lang tayo nagmimisyon ay dahil that's the right thing to do. Baka kaya lang tayo nagmimisyon ay dahil we are ideologically identified sa ganitong klaseng gawain. O baka kaya tayo nagmimisyon ay dahil tayo ay may humanitarian na damdamin. Pero sana, mahigit diyan, dapat yung Espiritu ng Panginoon ang siyang nagtuudyok sa atin upang maging mabuting tao at maging mabuti sa kapwa natin. At hindi ang anupamang mga ideya o ideolohiya na nagtutulak sa ating gawin ang bagay na minsan ay labag sa ating puso. Hindi ideolohiya at lalong hindi ang pagiging makatao lamang ang dahilan ng ating pag-aalay ng paglilingkod sa mga naghihirap at pinagsasamantalahan sa lipunan. Sa halip, ang ating pagpanig sa masang naghihirap ay udyok ng banal na Espiritu ng Diyos na sumasa atin, kasama natin, at kakampi natin. Dapat malinaw din sa atin na ang Espiritu ng Panginoon at hindi sino man ang humirang sa atin upang maging tagapaglingkod ng Diyos sa mga anawim. Ang pagsunod sa halimbawa ni Jesus, ang pagiging tapat sa naisin ng Diyos, at ang pagiging puspos ng banal na Espiritu, ang siya nawang magbubunsod sa atin sa hindi maiiwasang hamon ng pagpanig sa mga dukha, sa mga inaapi, at sa mga nagdurusa sa lipunan, anuman ang panahon at pagkakataon. Tayong mga Kristiyano po ay nabubuhay sa tuloy-tuloy na nagbabagong panahon. At dahil dito, hindi tayo dapat magkaroon ng pagbabago sa diin at puntirya ng ating paglilingkod. Sapagkat sa kabila ng patuloy na pagbabago ng panahon, sa kabila ng sinasabi ng iba na umuunlad na ang lipunan, wala po tayong nakikitang signifikanteng pagbabago sa kalagayan ng kahirapan at ng suliranin ng kaapihan sa bansa. Lalong tumataas ang bilang taon-taon. Ang mga mahihirap ay lalo pang naghihirap at ang mga mapang-api at nagahari sa lipunan ay patuloy nagkakamal ng kayamanan at napakaliit lamang ng bilang ng napaparusahan
sa kanilang kasalanan. Nakakalungkot na realidad, pero ito po ang katotohanan. Tanging ang mabuting balita na lamang na nagmumula sa salita ng Diyos ang nagbibigay ng pag-asa sa mga dukha na magbabago pa ang kalalagayan at darating din ang kaaya-ayang araw ng Panginoon sa kanila. Kaya hindi po natatapos ang ating misyon. At hindi matatapos ang ating misyon hanggat nariyan ang mga nagtutulak at ang mga dahilan para tayo ay mag-misyon. Mayroong awiting nilikha si Ginoong Gary Granada na ang pamagat po ay misyon. Pwede bang i-play mo, Jajad? Pwede ko ba kayong anyayahan na kantahin natin ito? Gawin natin ito ang ating awit. Paki-play nga. Mga kapatid, may dalawang popular na chant ngayon sa buong UCCP. Ang una ay, God is good all the time. Ang ikalawa po ay, buhay ka pa, may misyon ka pa. Ang aking panalangin, sana ay palagi tayong magsama-sama, hindi lamang sa pagmimisyon sa ating sariling pamilya na mabago ang buhay ng direksyon ng ating mga pamilya at mga mahal sa buhay. Sana ay maging misyon din natin at magsama-sama tayo sa pagsusulong ng misyon ng ating Panginoong Hesus. Lalo na para sa mga anawim o sa mga labis na naghihirap sa ating lipunan. Buhay pa tayo, may misyon pa tayo. To God be the glory. God bless you. Salamat sa Panginoon.
Magdala tayo ng handog sa tuwing haharap sa Diyos, ayon sa inyong makakaya, ayon sa biyayang tinanggap ninyo sa Kanya. Tayo po sandaling manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ito po ang aming po porsyento ng inyong biyayang ibinigay sa amin. Panginoon, masmasan niyo po ito at nawa po ito ay magamit sa pagpapalago ng iyong ministeryo. Pagpalain niyo po ang mga nagkaloob nito. Gayon din, Panginoon, ibukas niyo po sa kanila ang inyong mabibiyayang kamay. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you. Bago po tayo dumako sa huling bahagi, awit ng pagtatalaga, tayo po muna ay narito po sa likuran ng ating liturhiya ang ating mga malasakit. Welcome po sa bawat isa at ang ating pag-welcome, kanina winelcome natin, meron pa bang first time dito?
Opo, tagasan po kayo? Welcome po dito. Salamat po. Welcome po sa ating mga kasama rin sa online. Salamat po sa buhay ninyo na patuloy na nakikibahagi kahit na malayo. Nawa po'y matagpo ninyo kagalakan at kapayapaan sa panambahan sa araw na ito. Maligayang kaarawan, happy birthday sa mga nagdiwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Ano bang basa dyan? Isya Santos, Aya Buong Galing at Laurelyn La Rosa sa August 29. At meron pa? Sila lang. Maligayang kaarawan po sa inyo. Nasaan si Aya? Wala. Wala si DM Marlene. Maligayang bati. Maligayang bati sa inyong pagsilang, Diyos nawa ang magpala ng mahabang buhay. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God. May the Lord God bless you. Pagkatapos po nating worship at ng ating coffee time ay meron tayong Sunday school, the adult class. Please stay. Pwede mag-stay. Ang church council meeting po ay next Sunday na gagawin pagkatapos ng ating pananambahan. Happy anniversary sa ating, nandiyan ba Ate Seda? Hello! Happy anniversary! Ate Tony and Seda Ligo. Ilan taon na po? Thank you, Lord. Meron lang pong importanteng kailangang puntahan ang ilang membro ng konsilyo ngayong araw na ito. Nakikiramay po tayo sa bahayan ng Manong Turing sa pagpanaw ng kanyang kapatid doon sa Calaca, Batangas. Kaya next Sunday na po ang church council meeting at kasabay din po ng ating pagdiriwang ng Fellowship of the Liscoin Sunday ay UCM Exchange Pulpit Sunday. Kaya sa linggo, ang ating preacher ay UCM mula sa Magil Memorial Church. Yun namang ating mga kapatid ay kapatid na Eddie ay sa Chaong, kapatid na Ray ay Sambahan sa Nayon, kapatid na Deo ay sa San Rafael. Daladala nyo po ang pangalan ng UCCP Candelaria, ha? Paalala po, maghahanda po ng mensahe at may dalang good news sa ating mga kapatid. Hindi lang po individual na pagkatao nyo ang dala nyo, kundi ang ating iglesia. Hindi ko naman po kailangang sabihin pa yun. Pero alam nyo, kung minsan ay na-overlook. At kasabay po ng ating pagsamba sa linggo yung ating lokal na dedication ng ating International Fellowship of the Liscoins sa CWA at yung ibang coins sa lahat ng samahan. Handa po ninyo yan. At yan po ay i-dedicate natin, dadalhin natin sa Lukban sa September 12, Sabado. Doon po sa Lukban ang dedication of coins. At meron po akong na-receive na information na hindi na daw po restricted
yung mga panyapak sa paa, hindi lang rubber shoes. Nilipat po nila ng venue dahil maselan masyado yung dapat pagdarausan, ay lumipat na lang tayo. Kaya kahit ano na ba kasuotan sa paa, pwede nyong isuot. At ngayon ang simula ng Kingdom Time sa ating liturgical calendar. At patuloy nating bibigyang diin ang pagtutok sa celebration ng reign of Christ and the kingdom of God on earth and Christian social responsibility, charity, and justice. Habang tayo maawit, tayo po ay inanyayahang magkaloob. Ang ating handog ngayon ay para sa ating mga social concern fund, ating malasakit. At mayroon pong information, balita mula sa seminar kahapon tungkol sa evangelism ng ating komperensya. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay dumalo sa Sariaya UCCP sa pahintulot ng ating pastor bilang isa sa mga elder ng ating simbahan. Sinama ko po si Rodel dahil mahirap po ang walang kasama. Kahapon din po ay CWA Fellowship. Kaya ako po lang nagpunta doon. Dumating din po si Pastor Steve doon. Ito po ay pupulong ng mga pastor, church worker at mga elders. Tungkol po ito sa misyon at evangelism ng ating komperensya. Ito po ay mahalagang bahagi ng ating simbahan, lalo't higit ito sa misyon, ngayon po ay Mission Month. Ang mga speaker po doon ay ang Pastor Slabon para sa evangelism at si Reverend Resben Dico para sa misyon. Doon po ay sinabi nila na mahalaga ito at dapat nating isakatuparan bilang mga mananampalatang UCCP. Inaatasan po tayo ng Panginoon na tayo ay humayo at ipahayag ang mabuting balita na sinabi na po ni Pastor na ating tinanggap. Ang pinagbatayan po ng aklat sa Bible ay ang Lucas 15, 1-7, na ang Panginoon po ay nagtanong, kung may nawala ba sa inyong tupa, ano ang inyong gagawin? So, para pong iglesia, kung may nawawala po dito sa atin, ay ano daw po ang ating gagawin? At ito po ang ating misyon bilang mga mananampalataya. Kung hindi natin ito gagawin, ay mananagot po tayo sa Kanya pagdating ng takdang panahon. Sinabi po ito ng speaker na may mga tao kasing mga nawala. Yun po yung mga hindi pa naniniwala sa Panginoon. At yung mga nawawala. Iba po yung wala at yung nawawala. At yung nagwawala. Yung pong wala ay wala pa sa Panginoon. Yung pong nawawala ay yung confused pa sila. Sila'y naparito, yung iba naman po ay naghahanap pa sa iba. At yung nagwawala, yun naman po mga ating mga kapatid, magulang, mga apo, mga kaibigan natin, o pati mga kasambahay daw po at mga katulong na hindi pa na natin, na kailangan nating ating isama sa ating pananampalataya sa Panginoon. Ang mga binanggit po ay dapat nating gawin at ang iba naman po ay
ginagawa na natin. Marami po ang mga pamamaraan upang sila ay bumalik. Ang mga binanggit po na dapat natin gawin ay iba, at ang iba naman ay ginagawa na natin. Katulad po ng worship, Sunday school, Bible study at BCS at iba pa. Pero kanina pong umaga habang kami ay naghahanda ng pagparito, ay napakinig po namin na kay Bishop Joel Umali na ito ay ating magagawa kung tayo ay may malalim ng pag-unawa sa Panginoon o malalim na ang ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ito po ay ang ating pagtanggap sa Kanya ng buong puso at sa Kanya na bilang Panginoon at tagapagligtas. God bless po tayong lahat. Amen. Kahapon po ay narinig namin doon sa information mula sa konferensya na ang nakatala sa konferensyang kaanib natin na active daw ay 575. Pero ang ating regular attendance ay 100. So meron tayong deficit na malaki. Kailangan hanapin natin yan. Siguro naman hindi patay. Sabi ko, baka yung number na yan ay hindi na yan ang actual na bilang namin yun. Kasi 120 lang ang aming regular na attendance. Yun pala yung batayan kung bakit tayo ay 3 ang delegado sa konferensya. So, hanapin po natin, tulungan nyo ako na maibalik natin. Diyan pa lang may mission na tayo. Hindi natin kailangan humanap ng iba dahil napakadami pala nung nasa talaan. At ina-update na ngayon ni Jelay at ni Joyce yung pong record ng ating membership, sinasaayos na para pag nagpulong ang Board of Elders ay ating mapakuha yung actual na bilang ng ganap na kasapi na aktibo sa Iglesia. Handa po natin at sarili sa ating pagtatalaga. Awitin natin yung To the Work at tayo ay maghandog.
sama nating mahabagin. Gumawa, maghangad, maghintay, magpuyang, umasa, tumawa, ang maestro'y babalik agad. Dumadalangin kami, Panginoon, na gawin mo kaming instrumento ng mabuting balita at ng kapayapaan. Kung saan nangangailangan ng liwanag, kung saan naghahari ang kadiliman, gawin mo kaming mga tanglaw at liwanag para sa kanila. Kung saan naroon ang kapihan at pagdadalamhati, kami nawa ay magdala ng aliwalas at kapayapaan. Kung saan naroon ang kalungkutan at pangungulila, kami nawa ay maghatid ng kagalakan at pag-asa. Kung saan naroon ang kawalang katarungan, kami gawin mong tagapagtaguyod ng pagkakapantay-pantay ng katarungan at ng kapayapaan. Panginoon naming Diyos, huwag mo po nawang hayaan ang buhay namin ay maging walang kabuluhan sa pamagitan ng basta kami nabubuhay. Tulungan mo po kaming maunawaan ang buhay namin ay pinagkaloob mo sa amin sapagkat mayroon kang nais ipagawa sa amin na misyon. Tulungan mo po kaming makita ito kung saan mo kami tinatawag. Tulungan mo po kami, Panginoon, ng aming buhay ay maging makabuluhan. At nawa, habang ang lipunan namin ay nasa ganitong anyo at kalalagayan, naway huwag kaming magsawang sabihin na mayroon pa kaming misyon. Igawad mo po sa mga anak mong naririto ang iyong pagpapala at bendisyon sa mga naninikluhod ngayon sa iyo para sa iyong patuloy na paggabay sa kanila, pagpapala at biyaya. Sa mga nagpapasalamat sa kanilang kaarawan, sa kanilang mga tanging araw ng buhay, sa mga sumasamo sa iyong banal na interbasyon kung ano iyong kalooban para sa kanilang kinabukasan. Panginoon, sa iyo po namin sila inilalapit at hinihiling po namin na ipagkaloob mo sa kanila at sa aming lahat ng naririto, pati sa aming mga kasama online, ang iyong banal na bendisyon sa pamagitan ng iyong lingkod. Pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap naman ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. 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 Dumati nawang lahat ang pag-ibig ng Panginoon, humayo tayong mapayapa at laging mabuhay na naglilingkod sa Diyos. Amen. Bago po bumaba si Pastor, nais ko pong anayahan yung CWA na may practice po tayo bago tayo mag-Sunday School. Dahil tayo po ang kakanta sa next week para sa local Fellowship of the Coins. Dito na lang tayo sa loob.